Morning po, good morning. Kumusta po kayo? Abay, mabuti Mabuti ho, naman. mabuti naman ho. Ano, Opo. kumusta Eh, ba pagka ganitong ano ba naga Actually, Ma'am Susan, ngayon ay nandito ako sa sementeryo. Nauna na akong dumalaw dun sa mga mahal sa buhay kasi bukas medyo masikip na eh. Oo nga, oo. oo, oo. Nako, ayun nga Tama naman. at ito tinatanong nga ni Susan kung pwede nga sagutin mo. Totoo, unang tanong, totoo na dumidikit ang sumasama kaluluwa ng yumao sa kanyang mga iniwang paboritong gamit? Sa particular po sa mga antique, yes, totoo po yun. Mhm. Lalo na kapag ang isang bagay ay sobrang nagkaroon ng emotional attachment do sa tao. Like for example, Mm. lumang aparador o kaya kama Mm. na hindi gaanong namatay. Tapos sa mga panahong siya ay naghihirap, ay doon siya nakahiga. O kaya naman yung mga bagay na pagmamay-ari niya na naipundar niya tapos mahal na mahal niya. Usually, meron pong tinatawag tayo na residual energy na kumakapit doon. Energy, hindi naman yung kaluluwa. Kasi tatanong ka, Yes. paano kung marami yung paborito niyang gamit, alangan namang hatiin niya ang kaluluwa niya. Oo. So, hindi kaluluwa. Yes, Sir Mark, hindi po. Ang tawag po doon ay imprints or residual energy. Residual energy. Sabi ni Mark Opo. kasi, may kwento si Mark. May yung kama na yon, orthopedic bigay bed sa'yo. ng Doon tsuhin namatay ko. yung tsuhi mo. Deathbed niya yun kasi Deathbed. orthopedic yun. Kailangan niya kasi na siya, may sakit na eh. Oo. Kaso mahal nga kasi yun. Di nung Nung binigay nagdidiskarga sa'yo. na ng mga gamit Binigay sa'yo. napag-interesan ko. Okay. Tapos Hindi nga kako hindi siya tulog. hindi maganda tulog. Tapos sabi ko kasi nga deathbed sabi ko parang ngayon nagustuhan naman ng kaibigan ko. Aba siya ngayon silang mag-asawa may kwento na yung in the middle of the night may lumulundo, parang may umupo, may ganyan, yes. may Kasi third person. Usually, sir, yun po yung mga memories kasi na pinanghawakan o pinagdaanan ng isang bagay na yon, ng kama. So, ang nangyayari po kasi dahil nung ibinigay mo siya ay meron silang knowledge. Alam nila na ganon. Hindi. Alam nila na iyon ay naging Deathbed. deathbed. In fairness, hindi nila ko alam. sinabi. Nung Hindi ko una, sinabi. Hindi niya sinabi. Okay. Tapos, Hindi. Kasi hindi mo otherwise, hindi naman natatanggapin So, hindi yun. mo sinabi. Hindi sinabi. Tapos, nung may mga nararamdaman na sila, Saka ko sinabi. Saka ay pinaalam. Saka ko sinabi. nagkwento muna sila. Nauna kwento. Nauna kwento. Bago ko Yes, sinabi. yes. Opo. Bago confession. Kaya Ganun po weird. talaga kasi nga po kumbaga sa mancha, may nakamantsa po doon na na alaala ng tao. At eventually po mawawala din yan sa katagalan. Nawawala naman. Mawawala din po yan, especially yung mga gamit na like yung mga wood, na mga Tomba-tomba, Minsan mga yan, ganun. Opo, kapag ka po yan ay madami ng gumagamit, nawawala rin po kasi napapatungan naman ng iba. Gaano katagal yung nawawala rin siya? Mga Taon. isang taon siguro din. sir, mga isang taon, dalawang Taon taon. din. Depende po kasi kung hindi po ito nagagalaw, halimbawa nakamatayan tapos pinabayaan lang siya nakastack, ibig sabihin ang last memory na hawak niya ay yung pading huling nagmay-ari. Pero kung ito ay na-expose na, nahawakan na ng iba, nagagamit na ng iba, unti-unti po mapapalitan naman yun. Maiiba na rin. Aalis na doon Opo. yung energy. O mawawala po yun. Kumbaga, mabubura na rin. Kasi nga yung energy naman nung nabubuhay na gumagamit ang papalit, parang gano'n Yes ha? po, yes. Sila naman po kasi ang nakakahawak. Sila naman po ang panigbagong may maari. So, ibig sabihin, yung emosyon naman nila ang natatransfer doon. Ayun. So, wala namang masamang mangyayari doon sa mga gumamit. Wala naman po. Wala naman. Ang maliban doon sa matatakot Well, ka. actually, naano naman po yan, naka-cleanse naman eh. Ang isang way is pwedeng at least paarawan mo siya, ilabas mo muna sa bahay para maanohan siya ng sunrise. Tapos, then ipasok mo na o kaya naman use yung sages para pausukan siya para mawala yung mga Yung pinamigay nakadikit. mong Mark, yung higa, nasaan na ba? Pinamigay uli? Oo, wala na yun. Pinamigay na ulit yung binibigyan mo. Alam ko lang, pwede mo naman palang palitan ng energy
Pwede naman po, Kaunting pwede pasensya naman lang di ba? Oh. Opo. Saka unti-unti mawawala din naman talaga siya. Ay di, ganun din sa mga alahas, kasi unang Yes, sir. pinamamana alahas di ba? Ganon din naman po yun. Kaya Kaya lang paano naman kaya po, ang ano doon sa minsan paggamang po alahas? kasi imagination na lang ang nagpapalakas ng Mhm. Yung imagination kasi galing sa patay, Oo galing sa naman. namatay. Emotional yun ka po pa, yung opo. Doon na lang minsan Minsan kahit hindi naman ganun kalakas yung energy na naiwan, dahil ito ay naiisip mo na galing ito sa namatay, nagkakaroon ka na ng imahinasyon na baka magalit yung may-ari nito, baka ganito, masungit pa naman. So yun, ganun po nangyayari. Doon sa doon sa mga damit, paboritong polo pala yan nung namatay, naukay-ukay mo o kung ano man, ay makukuha sa laba yung parang cleansing? Yes, sir. Wala naman po kasi the moment na yan ay nabili tapos isinampay naman o binilad sa araw, wala na rin naman po yun. So yung halimbawa, halos wala naman so pala. Tsaka eventually, sir, hindi rin naman, kalimbawa ako yung nakabili sa ukay, hindi ko rin naman alam na galing yun sa namatay So, wala akong pagkukunan ng idea kung saan nanggaling ito. So, ang nangyayari po kasi kapag alam mo mismo na ito ay galing sa namatay, doon nagkakaroon po ng takutan. Kathang isip mo mas malamang. Mas malamang. Opo, yung imahinasyon. So wala namang yung masamang mangyayari doon sa sa mga halimbawa gumamit. Maliban na lang kung ikaw sa sobrang nervous mo ba, ikaw Mark, nakaramdam ka. Hindi, yung pinagbigyan mo nakaramdam, may lumundo. Abutin ka ng meron ka sakit sa puso, takihin ka sa takot. Ed? Oo nga. Opo, doon na lang kasi minsan usually kasi kama to ng orthopedic bed to. So baka kaya ito pinamigay baka ganito. Although wala ka namang konkretong ebidensya pa na ito ay galing nga sa namatay, pero dahil bakit pinamigay, so nagko-conclude ka na baka nga namatay na may-ari nito. So tapos nakaramdam ka ng yung pala may calling problema lang sa spring, lumundo, naiiba na kagad yung imahinasyon mo. Nagkakaroon ka ng ibang interpretation agad. Opo, yes. Alimbawa nga yung kama, lumangit-ngit. Kasi lumangit-ngit pala hindi nalagyan ng langis ng matagal. Opo. May lumalangit-ngit na. Ayan na, di ba? At saka, tapos yung ganun din, sabi din Sir Ed, yung iniiwang energy ng namatay, yung energy signature niya, ay sa daw yan kalimitan daw malakas doon sa ospital kung saan siya namatay, diyan daw maraming multo. Hindi nga raw sa sementeryo, Susan Kasi yung sementeryo wala naman siya daw wala man siyang memorya doon, di ba siya nagpicnic doon bago mamatay. Siya doon, Tama. Unless po ang sementeryo piging haunted kapag doon mismo sa sementeryo may naganap na krimen. Diba? May patayan. Merong So ang nangyayari po, dahil nagkaroon ng patayan doon, ang maiisip ng mga taong pumupunta ay may namatay dyan, may pinatay dyan. So, kaya siguro talaga may mga talagang nakatira sa loob ng sementeryo. Pag tinanong mo, meron dito. Meron kayo nakita, may ulaho. Tahimik ko dito kahit atong gabi. Di ba? May mga gano'n. Wala naman po kasi talaga. Mostly, yung imagination lang talaga ang tatakot sa'yo. Kasi nga, alam mo na patay ang nakalagay dyan. Oo. So parang halimbawa, yung mga, nakakatakot dyan, may mga kabinet, kayong tomba-tomba, biglang may nagtomba-tomba. Wala namang hangin. Yung sa mga bahay na haunted po, yung usually na matatandang bahay na talagang pre-reserve yung mga gamit, yun, pwede po kasi halos walang gumagalaw na na ibang tao. Ibig sabihin, nakapreserve pa din yung kanilang memories doon na parang anytime nagpo-project po yun. Kunwari, last year may gathering na ganito, tapos lahat pala nung nag-gathering nung namatay na. Yung darating na taon na ganun ulit ang date, maaring may makita na ganung event sa lugar. Di kung ganun pala Sir Ed, di kung halimbawa may binibili akong lumang bahay, sabihin haunted house yan, ay wala akong pake kasi pag tinirhan ko yan pagpag yan. Yes, mismo po. Pag tinirahan, kayo naman po yung bagong titira, yung enerhiya naman ninyo ng mga kasama mo. Ayun naman pala. Ang iikot doon Ayun naman pala. Kaya lang siguro nga talagang din kasi naman kaya tayo nagkakapanipaniwala sa ganyan kung ano bang pelikula. Nagiging lang po, matagal lang po kasi yung proseso kasi nga usually kagaya po ng mga pinapasok ko, yung mga haunted house. Haunted siya kasi
abandon. Kasi nga, pag na-abandon po kasi ng matagal, that's the time na nagkakaroon ng possibility na nakaka-attract ito ng entities mula sa labas. At sila ngayon yung nagpapanggap na multo doon. Kaya sabi yung bahay mo dapat hindi mo napupuntahan, walang may ilaw. Dapat every corner may ilaw. Yung mga espasyo dapat naiikot mo. Oo daw, ganun. Kaya wag kang na malaking bahay. Kasi kaya siguro yung mga malalaking bahay nakakatakot. Pwede, yung energy. Yes, yung marami, lalo yung maraming kwarto. Ilan ang kwarto, di ba Ed? Opo. Kasi hindi natin ma'am sigurado kung kailan na kung napapasok po talaga o hindi yung mga bawat kwarto. Yung mga may nagpaparamdam diyang white lady pumapara sa mga sasakyan kasi yun din nasagasaan nung araw. Bakit hindi yun nawala? Kasi ganito po, ang tawag naman po doon kadalasan is egregore. Ibig sabihin, dahil alam mong doon sa spot na yon may nangyari at lahat ng dumadaan, alam nila yung pangyayari doon, nagkikreate po tayo sa imagination natin na doon. So lahat, halimbawa, 1,000 na yung taong dumaan doon. Yung 1,000 tao na yon ay parang projector yung mind nila, nabubuo na po yung image. Kasi alam nila lahat na doon nga nangyari yon. So parang ang mangyayari, marirelieve yung event. Yun, sa imahinasyon ng kung sino mang tumingin. Pero eventually po, yung tinatawag nating egregore, nagkakaroon po yan ng buhay. Dahil naman sa mga demonic entity, sasakyan kasi nila yan para makatakot sila ng tao. Dahil yung takot, yung fear, yung mga negative emotions, yun yung kinakain ng mga demons. So gusto nila yun. So hindi na kaluluwa yun ha? Demons na yun, iba na yun. Gusto nila yun na may natatakot. Kapag meron ng natatakot, lagi nang may na-aksidente kasi naghihikayat sila ng takot na may ma-aksidente. So yun na po yung time, yun na haunted na po talaga yun. Ay di yun, saan papasok yung wag masyado sa pamahiin? Halimbawa, yung mga bubusina ka doon sa sabihin, yung tulay na yan, dapat bubusina ka, lalo mo finifeed yung energy. Actually, ganito po, kapag bumusina ka kasi, sir, alam niyo po yung tunog is high vibration. Ibig sabihin nababasag mo anumang energy na nandoon. Ganon. So yung tama paano po yung yun? Kung naniniwala ka doon kaya ka bumusina, di pagsasamantalahan ka ng demons kasi may fear ka. O paano? Bali ganito po Kunwari po, dumaan ka doon dahil alam mo, pero at the back of your mind, sir, alam mo, kaya kailangan mo lang bumusina. And that yung pagbusina mo is the solution para hindi sila mag-appear. So, ibig sabihin ko, hindi negative yung thinking mo that time. Okay, Hindi negative kasi alam mo yung solution. So, pag bumusina ka, parang hindi sila... tabi-tabi po. Tabi-tabi po, parang ganon. Kami. Ano ka na. Nagbigay ka na kagad ng babala, dadaan ako. So, yung ingay po ng busina nyo is enough para matrigger yung high vibrational frequency na mabasag. Ganon. Oo, ganun pala yun. Katulad po yung ginagamit ko na pinapatunog ko. Oo nga. So parang ganon din po naman yun na nagiging epekto. Paano yung paano ba, halimbawa yung mga binili mo mga cabinet. Yes. Antique. Kaya yung mga lutuan. Yung mga antique na may mga salamin. Ako na may gandang-ganda sa ganon. Ayaw ni Susan. Ayoko yung may lalo na may salamin. Gusto ko mga ganon luma. Yung mga lumang salamin po. Yung mga yan. Baka pagtingin mo. Yan po kasi nagiging portal talaga. Nagiging lagusan. Ay, nagiging portal? Opo. Hindi, kung halimbawa ako na gumagamit, energy ko na. Pwede pa rin maging portal yon? Unless po, kung ito nga po ay luma, tapos sinapapabayaan nyo rin, hindi nyo na kung ginagamit ko nagagamit. Pero kung nagagamit po, eventually magbabanish din po yun. Hindi siya magiging portal. Huwag nyo lang po itatapat sa pintuan o kaya sa kapwa salamin. Bakit? Magre-reinforce. Nadodoble po kasi pagka po dalawang pinto nakatapat sa salamin, nangyayari, merong isang pinto na
na totoo at merong pinto na galing sa kabilang dimension Lo. yung nagre-reflect sa salamin. Naku, ganyan yung ano natin, Susan, elevator natin. Saan? Magkakatapatan salamin, di ba? Pag humarap kang ganyan, napakadami mo. Oo nga. Kasi nga Ay, ba't magkakatapatan salamin. Sa atin? Hanggang sa infinite, yung malayo na yung mukha mo. Yes, yes, Ay, yes. ang dami ganyang kondo Kaya nga, marami so building. wag pala ganun. Bakit ganun ang Ipabago gawa natin nila? ng mga elevator. Sabihin natin, dyan sa mga building. Pero na minsan ganyan. nga nakakakaba. Nakakakaba Kasi ka. parang ang Oo, di ba minsan lalim-lalim niya. nag-aano ka bigla ka na lang nagkakaroon ng parang claustrophobic kapag pasok mo sa ganun kasi parang Ang dami mo. sumisikip tapos dumadami ka. Tsaka ang lalim na parang Yes. ikaw yun, paliit hanggang sa Opo. malabo ka Opo. na. Hindi pala maganda. Ba't hindi nalaman ng mga nagpagawa yan? Oo. Maganda po kasi yun sa sa design. Pampaluwag ng Nako. space. Opo, pampaluwag ng space. Paano luluwag yun? Dumami ka din. Sumikip din Hindi tingnan. ba sabi nila para pag masikip ang space, lagyan mo ng salamin? Ay sana isang panel na lang yung salamin, hindi na yung tatlong panel may budget na eh. Nagre-reflect. Oo. Yung salamin talaga, mystical ano? Ayoko Opo, talaga opo. yan. Miski pag may napupuntahan ako mga lugar. Oo. Halimbawa, yung mga lumang bahay, tapos bigla ka na kay CR, di ba? Tapos yung mga sa CR niya, yung luma, yung mga hindi ako tumitigil sa salamin. O kaya yung mga ayun sa mga horror movie yung nananalamin kang ganyan. Siyempre, mukha mo. Tapos tumungo kang ganyan pero yung anino mo na iwang nakaharap. Yung image mo hindi gumalaw. Hindi gumalaw, wala. Nangyayari ba yung ganun, Ed? Yes, opo. Demonic na yun. Kung alam niyo po yung games na Bloody Mary, ganun po yun. Game? Yung games po na maghahawak ka ng kandila, Oh. Tapos, yung parang maghahawak ka ng kandila, Mm. at the stroke of midnight, haharap ka ng salamin, tatanungin mo kung sino yung magiging future partner mo. Ganun. tapos, Kasi papakita niya sa'yo. Ay, At tatawagin mo si Bloody Mary. para? Parang ano po yun, parang ritual papakita niya yung... Papakita May niya. gumagawa pa ng ganyan ngayon? Marami po kaso hindi naman nila alam na masama yun. Aba, ba't naman, Kumbaga, for thrill. Marami po kasi yung thrill seeker lang. Pero demonic, baka maka-attract ka Yes. ng demons, ano? Mismo po. Parang yung mga spirit of the glass. Oo, yun. Opo. Oh. Pero totoo ba Kapag talaga hindi mo alam yun? yung proseso, Totoo yun? Yung Yes spirit, yung gumagalaw talaga yung yung glass Ouija mag-isa? board, yes po. Hindi ko pa kasi nasubukan yun eh. Abay, ginawa namin dati, tinulak ko yung baso. Saan? Ginawa niyo sa show? Sa ano? Saan mo ginawa? Sa I Wonder? Ano, gumalaw talaga yung baso? Parang, biglang parang... Totoo? Ang galaw nga niya, parang bigla eh. Anong na-spell niya? Anong word Hindi na na namin nabuo? tinuloy. Bakit? Kasi yung una pa lang, inano na namin, ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Ba't ano ba tinanong niyo sa Wala glass? pa nga kami, doon pa lang kami. Di ba, tarang no, di ba may tinatanong doon kung may Opo, spirit opo. dito, ganyan? Opo, kung Ganun muna. mayroon na ba kaming kasamang espiritu rito, Ay tapos gumalaw. pupunta yan sa either yes or no. Oo. Ay, hindi, Sumagot sa unang tanong. sa una, hindi na. Sabi ko, hindi ko na tinuloy. Hindi mo na pinasagot. Hindi na. Sayang naman, gusto kang kausapin eh. Ayoko. Ayoko na, natakot ako. Takot ako. Kaya sa mo, mga Sir ganun. Mark, pagka Ha? sige, tayo po yung magwi-Ouija board. Talaga? Marunong ka? Yes po. Siyempre naman, ano pat Ed Kaluwag ako, ano? Gusto mo talaga? Nakikurious ako. Ewan ko, Opo, baka opo, pagalitan eh. ako ni Father Romel Rubia. Sabi sa ni pa, tigilan mo yan, Mark. Ikaw hindi kita sasaklolohan dyan. Kung ano man ang mangyari sa iyo dyan. So, ang ginagawa ng iba ngayon, for, thrill. Marami pong ganun Lalo Marami siguro pong mga ganun. kabataan, ano? Yes po. Oh. Naku, Usually, minsan may mga nagme-message sa akin nagtatanong, ang sinasagot ko na lang, mahirap kong ituro sa inyo yan kasi hindi naman pwedeng walang guidance yan. Nako, kung gusto ko man si Sir Ed makasama sa ganyan, yung mga energy na lang ng forest, yan, matutuwa pa ako, yung Yes, mga maganda puno-puno. Opo. Yung ganun, bigyan mo ko ng yung mga energy ng puno, saan hahanapin yan, paano ko i-harness yan, paano ko hahawakan Maganda yan. po yan. Yan, mga Maganda po yan. Ang Ayun. tatawag Di ba dyan ay nung, positive yan, elemental positive. magic. di ba, Ed, nung pumunta ka sa Elemental farm, sabi magic. ko, Opo. unang pumunta sa farm yan eh. Sabi ko, anong meron dito? Sabi mo, water fairies. Yes po. Opo. Positive. Aba, positive Maganda yun. po yun. Fairies yun Positive eh. po Fairy yun. eh. Di ba? Di mo sinabing Opo. Tsaka basta Ay. po kasi ganun ng Oh. nararamdaman niyo po yung yung calmness.
Yes. Pag mayroong mga nangangalaga na gano'n, kalmado yung lugar na kahit anong stress ang dala mo, pag dating mo doon, Wala na. parang biglang Gagaling nawawala. Papunta ka Opo. pa nga lang wala na Opo, yung gano'n. Yan gawin natin, positive energy yan, Positive. elemental. Yes. Tatawagin Opo, natin yung mga fairies. Ang espiritu ng indantry, ganyan ha. Ang Maganda espiritu po ng yan. Nara. Ako naman, bigla ko naisip nung sinabi ni Ed, wala naman siyang ideya na kung anong meron doon sa farm. Doon sinabi niyang water fairies. Alam mo yung Ed, yung lugar namin matubig. O kaya marami kaming puno ng tibig. Matubig. Kaya nung sinabi mo na, di ba wala mo na akong sinabi sa'yo? Wala po. Sabi ko lang, Naramdaman ko lang po kasi tas doon sa may bandang likuran, so merong mga silhouette na parang naglilipa. Naku, si Susan lang yun, napagkamalan mong fairy. Si Susan lang yun, kasi kasize niya yung fairies. Fairy ako, hindi ako tiyanak. Di ba? At least fairy. At least fairy ka. Di ba, Ed? Water ka pa. Si Ma'am Susan po, Disney princess po yan. Di ba? Ikaw si Fiona. Disney princess din yun. Naku, Sir Ed, ano na lang, yung mga paalala mo na lang, syempre alam mo yung mga ganitong topic, masarap paglaruan to ng mga lalo na ng mga kabataan. Magbigay ka nga ng gabay, na hindi may mga bagay na hindi masyadong hindi laro-laro o ganyan ha. So para po dun sa lahat ng nakakapakinig ngayon, nais ko lang po magbigay ng konting gabay sa inyo na hindi po lahat ng ganitong bagay ay parang laro lang. Hindi kasi natin alam na porket pumunta ka sa isang haunted na lugar at wala kang nakita, walang naramdaman, walang nangyari, akala mo safe ka na. Minsan po kasi may mga mapandayang spirito, naantayin ka munang makauwi, saka sila susunod sa'yo. Saka kanila gagalawin, saka kanila bibigyan ng problema. Yung sunod-sunod na kamalasan, akala mo normal, hindi mo alam, possible sa kanila nang galing. Lalo na yung mga kabataan na gustong maka-experience ng thrill. Huwag niyo pong gagawin yung Ouija board, Spirit of the Coin, Spirit of the Glass, kung wala naman po kayong sapat na kaalaman dito. Dahil at any given moment ay pwede kayong merong matawag at kung hindi nyo to natapos at hindi nyo sila naibalik sa kanilang pinanggalingan, hahanapin po kayo niyan hanggang sa pagtanda ninyo. Kasi kayo yung tumawag, kayo din ang magbabalik. Hello. Hanggang pagtanda ha? Opo. Tapos yung mga bumibili naman po ng mga lumang bagay, wala naman pong masama doon. Pero dapat po ay alamin din natin kung meron tayong pagkakataon, alamin natin sana yung history. Para at least alam natin yung precaution na pwede natin gawin. Kung ito ay antique, pwede natin ito i-cleanse o ipa-cleanse. O kaya naman, yung mga damit naman, kung wala naman kayo idea, pagkagaling ng ukay, tuloy nyo sa labahan, isampay sa initan, and then, that's it. Para wala po tayong maging problema. Bago kami magpaalam, pahabol ko lang ha. Pahabol Sige, ko lang. Ano sige. ba yung double ganger, Ed? Ano ba paliwanag? Ano ba Okay. Ang doppelganger po ay isang uri ng entity o kadalasan demonic po yan na ginagaya ka. Kapag nagagaya yung image mo, ang tawag po dun ay doppelganger. Pero pag ang ginagaya lang naman ay boses mo, ang tawag po dun ay mimic. Mimic. Ibig sabihin, isa siyang entity o isa siyang sparing spirito na ang kakayahan pa lang niya ay manggaya ng boses. Halimbawa, yung parang, narinig ko yung boses mo, tinawag mo ako Tapos hindi ka naman pala tinatawag. So, mimic po yon, isang klase ng entity na ang kakayahan niya lang gayahin ay boses pa lang ng isang tao. Ano yun? Pero kapag Demonic pagkaya, din yun. yes po. Kadalasan po. Kasi nag-aano sila meron silang agenda for doing that. Bakit ka nila gagayahin? Bakit anong intention nila? Pag po ginagaya na yung itsura, kasi po naging kasabihan na o pamahiin na kapag nakita mo ang doppelganger mo, magkakaroon ng aksidente. Yung parang either of the two ay mawawala dapat yung isa, papalit yung isa. So, kaya medyo masama po ang tingin o masama yung pagkakaunawa natin sa doppelganger. Pero usually, ang doppelganger, mangyayari lang po yan, split seconds lang naman po. Hindi po siya nagtatagal. Ngayon, AI na. Sa digital world. Ngayon, kahit wala ng doppelganger, bigla ka na lang nasa social media. AI ka na. Boses at mukha, pareho. Pati ikaw, hirap kang matunayan kung ikaw ba yun. Diba? Parang nalilito ka rin. Ako. Salamat, Ed ha! Thank you, sir. Maraming salamat po, Ma'am Susan. And, Mark.
Si Mark. Sir Mark. Samahan mo si Mark. Magandang Gusto araw niya po sa yung inyo. Spirit of Mga the ano Land. lang tayo, elemental lang, puno-puno lang tayo. Sige, Sir Mark. Salamat, Ed.